Okay, magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers. Ah, Katatapos ko lang nag-araro sa aking susunod na area na pagtataniman ng ampalaya mga ka-farmers. So, bali ikalawang araro ito mga ka-farmers mula nung kami po ay nagbasal ng ipot ng manok. Dahil ang tagal-tagal na hindi inulan mga ka-farmers, ngayon lang po tayo nakapag araro ulit sa ating area dahil wala namang ulan, so wala lang pong silbi kung palagi tayong nag-aararo dito o lagi tayong nag-replowing sa area, wala namang ulan, so hindi lang talaga maano yung abono, malalamig kasi init yung abono mga ka-farmers, yung bago mo lang na basal sa lupa. So ngayon, ito na, tapos na po akong nag-araro. So personal po akong nag-hands-on sa pag-araro ngayon mga ka-farmers dahil yung mga tauhan natin, posibleng mga katulong natin dito sa area ay busy pa sa pagtatanim ng mais, since season po sa pagmamais ngayon mga ka-farmers kahit delayed. Supposedly last May pa po yung schedule ng pagtatanim ng mais dahil walang ulan. So ngayon lang po sila nakapagtanim dahil ngayon lang din inuulan mga ka-farmers. So balik tayo sa ating area ngayon. Ang nailatag po natin na ipot ng manok dito mga ka-farmers is 85 sacks. So mula doon hanggang sa kabila mga ka-farmers. So estimate lang po natin dito nasa 1,000 plus, hindi po susubra sa 1,500. So nandoon lang sa 1,000 to 1,200 siguro yung maitatanim natin dito mga ka-farmers. So bilang paghahanda, kasi wala pa talagang malakas na ulan noon, tinatrabaho na po natin yung poste, yung kawayan mga ka-farmers. Good yung tawag dito sa Bisaya. So bilang paghahanda para hindi tayo mahabol sa ating tanim, ay inasikaso muna natin yung sa gilid ng ating taniman para yan po ang doon po nato i-connect yung ating mga kable sa ating ampalaya para nang sa ganon hindi babagsak yung ating pananim dahil sa bigat ng bunga. Kung ibibigay talaga sa Panginoon, magbubunga yung tanim natin dito sa tuwing tayo na po ay makapagtanim mga ka-farmers. So doon na, dito na yung guod natin, yung mga bamboo. At the same time mga ka-farmers, meron na din tayong mga poste para sa ating ampalaya. So nihanda na natin ito para hindi tayo mahabol, so sinabi ko na. Then later on maghintay po tayo. So ngayon meron ng madilim na po yung kalangitan mga farmers, merong makakapal na ulap, so ulan yan. So doon yan, meron ng ambon doon, pero iwan ko kung aabot ba dito. So lang po yung activity natin. So wala tayong magawa kundi ilan prep ng land prep natin habang wala pang ulan mga ka-farmers. So ang yung kailangan lang sa pag-aampalaya, siyempre ito yung good para sa gilid ng ating taniman. Doon natin i-connecta yung ating tanim, atong yung mga cable wire, yung kahoy na poste sa gitna ng taniman. Then yung susunod na preparation natin dito mga ka-farmers ay yung pang basal natin, yung second basal application. Kasi meron na tayong first basal application, yung organic yung tawag dito sa ipot ng manok mga ka-farmers. So yung ipot ng manok natin ay nakatambay na po dito sa lupa siguro mula nung tayo po ay nagbasal dito. Hindi lang tayo nakapag-update, nasa 2 months and a half na siguro mga ka-farmers. So kung talagang inuulan lang sa ganyang taas ng panahon na nakatambay dito sa lupa, ay siguro ngayon mga ka-farmers ay nagtatanim na po tayo. Pero hindi tayo binigyan ng malakas na ulan, so ngayon lang natin ito matrabaho ulit
So ito sana po ituloy-tuloy na. So yung paghahanda natin dito is yung commercial basal application. So i-update lang natin mamaya mga ka-farmers sa sunod natin na vlog kung tayo na po ay mag second basal application dito sa commercial mga ka-farmers. Lagay tayo dito ng Dofus, yung Yara Winner, Putas, then yung 1414, yun yung pinaghalo natin. So yung budget natin dito is 4 na sako na per 20 kilo na Dofus, 4 na sako, isang sako ng Unique 16 Winner, isang sako ng 1414 at isang sako ng Putas. So malaki talaga yung gagastusin dito mga ka-farmers dahil aabot po ito ng 10,000 pesos yung commercial lang po na ibabasal natin dito mga ka-farmers. Then sa ipot natin ng manok, tayo po ay gumagastos na dito ng 85 sacks, then tag 100 per sack, so nasa 8,500 na po mga ka-farmers. Then meron pa tayong labor dito sa pag-araro, unang pag-araro mga ka-farmers. Then at the same time gumastos tayo dito ng mga 2 bote ng herbicide, then yung tauhan pa sa pag assist sa atin habang tayo po ay nag-spray sa area. So tagal na noon mga farmers, siguro mga 3 buwan or 4 na buwan na siguro mula nang tayo po ay nag-spray dito sa area. Then ano pa, siguro wala na po talaga mga farmers, no? Wala na tayong may update dito kasi ngayon ito lang po yung nagawa natin dito. Tapos na po tayong nag-araro, ikalawang araro. So pangatlong araro pa tayo dito mga farmers kung darating yung malakas na ulan. Then doon na tayo mag-plotting dito, gawa tayo ng bed para sa ating pagtataniman ng ampalaya. Then yung budget dito na plastic mulch mga ka-farmers is 2 rolls, then per roll is 2,500, so bali dalawa. So ito na 5,000 pesos na po. So yung ipot ng manok 8,500, then yung commercial natin dito nasa 10,000 mahigit. Then kung ano pa tayo, wala pa tayong makina na ginagamit dito, yung auger sa pag ano ng poste mga ka-farmers, ay talagang medyo malalakihan tayo sa gastos dito kung manual lang po yung paggawa ng poste sa gilid, kasi malalim yan mga ka-farmers. 4 feet yung binutas natin sa lupa, ano natin yung tawag doon, yung dinidig natin mga farmers is 4 feet yan, so medyo may kalaliman. Then buti na lang mayroon tayong earth auger na ginagamit. So mula doon mga ka-farmers, yan, so maraming yung poste na katayo hanggang doon. Then meron din tayo sa gitna, then hanggang doon mga ka-farmers, isang araw lang natin. So hindi nga natin nakumpleto isang araw kasi umuwi na kami po ay naubusan ng mga materials na poste. So ngayon napakalaking gastos talaga kapag pumapasok ka sa ampalaya farming mga farmers. So initial pa lang po ito mga farmers, wala pa tayong pinag-usapan na seeds dito. Yung seeds natin is nasa 3,000 plus, bali 2 can, so 6,000 na. So kung kayo po ay taga-subaybay at nakikinood sa aking mga video, siguro malalaman nyo kung ilan at magkano yung gagastusin natin sa area mga ka-farmers. So hanggang dito na lang muna tayo, then update ko kayo sa susunod na mga vlog.